Ang sumunod, ang sabi doon, di ba? Hindi lang basta yun ang sinasabi. Kung hindi mo kayang pasanin ang iyong krus, hindi ka pwedeng maging aking alagad. Alam niyo, pag sinabing krus, mamamatay ka. Handa ka bang mamatay kay Kristo? Hindi ko alam. Katlo na sinabi niya doon, lahat ng iyong pangangailangan o lahat ng iyong pagmamayari, iwan mo. At sumunod ka sa akin. Bago ako magpatuloy, tingnan niyo yung tatlong sinasabi ko sa inyo. Ito ay usapin ng pamilya. Ito ay usapin ng iyong buhay. At ito ay usapin ng iyong pag-aari. Kapag di mo iniwan ang pamilya mo, hindi ka pwedeng maging disciple ni Jesus. Kapag hindi mo nilimot yung sarili mo, hindi ka pwedeng maging disciple ni Jesus. Kapag hindi nyo iniwan yung negosyo nyo, hindi nyo iniwan yung trabaho ninyo, hindi nyo iniwan yung mga properties nyo, hindi kayo pwedeng maging alagad ni Kristo. Kaya sabi ko po sa inyo, ang chapter 14, pagka nagkamali ka ng pagkaintindi, walang susunod kay Kristo. Sapagkat mahirap yun. Amen? Amen? Amen. Brother Abraham, kasama ka sa akin. Iwan mo ng kasama mo. Madali ba yan? Ito. Diba? Kasama ka na sa akin. Iwan mo nanay mo. Diba? Hindi daw po. Kasama ka sa akin. Iwan mo na yan. Ito, iwan ko. Gusto mo paso? Amen daw. Kaya abi, lari ka sa akin mamaya. Amen! Amen! Kaya niyo bang iwan? Hindi niyo po ba alam, ito ang pinakamagpapaliwanag ng lahat ng bersikulong nilalaman ng Kabanatang 14. Ang mensaheng ito ay nagpasimula sa inyong sa isang paanyaya. Nangyari ito sa araw ng tinatawag na pamamahinga o Sabat. Mga kapatid, kay Kristo, inanyayahan ng isang respetadong Pariseo ang Panginoong Yesus sa isang salo-salo. Take note. Yung iba sabi, para daw i-entrap si Jesus. Subalit wala naman nasusulat doon. Basta ang nasusulat, siya ay inanyayahan upang kumain at magkaroon ng salo-salo. Alam nyo, normal po, listen, sa Sunday school, pinaliwanag ko, ibang sinagoga sa simbahan. Ang simbahan noon sa panahon ng Biblia, isa lang, nasa Jerusalem. Ang sinagoga, kahit saang lugar, pwede magkaroon ng sinagoga. At ang usual, pagkatapos nila pumunta sa sinagoga, dahil once a year na sila pumupunta talaga sa templo, sinagoga ay mas madalas at mas marami. Pagkatapos po nilang mag-aral ng salita ng Diyos, nagwa-welcome po sila sa kanilang bahay-bahay para magkaroon ng pagsasalo-salo ng tinapay at ng alak. Nakakalasing ba yung alak nila noon? Singit ko lang ito singit ko lang. Oh. Now, let me go back. Mga kapatid kay Kristo, malinaw na si Kristo ay pinaanyayahan. Anong araw yon? Araw ng Sabat, pamamahinga.
Makinig ang may tenga. Ang sumunod na pagkakasulat ay ito. May nakita ang Panginoong Yesus na isa sa mga naroon ang isang taong may manas. Okay. Hindi po kayo malapit pa naman sa akin. Mamaya, galing yun. May nakita ang Panginoong Yesus na isang taong may manas. Sino yung nagpanyaya kay Yesus? Tagasunod ng Diyos. Pariseo. Makinig kayo po. Ang una't dulo ang magpapaliwanag sa kabuuan ng talata. Ibig sabihin, yung mga tao naroon sa piging, sa handaan, ay mga reliyosong sumusunod sa tao, saan? Sumusunod sa Panginoong Diyos. To make it simple, alagad. Alagad. At ang isa sa palatandaan ng kanilang handang pagsunod bilang alagad, hindi sila pwedeng gumawa ng kahit ano sapagkat ito'y araw ng Sabat o pamamahinga. Pero anong ginawa ng Panginoong Yesus? Alam na tulad nito, tumindig siya at bigla sinabi, ito bang tao may manas na to? Ano ba ang mabuti? Ang pagalingin siya o hindi? May sumagot? Sabi sa talata, wala. Walang sasagot. Bakit? Alam nila hindi dapat magpagaling dahil bawal ngang gumawa. Dahil ito yung araw ng pamamahinga bilang tanda ng kanilang lihitimong pagsunod o pagiging alagad ng Diyos. Nakikita niyo po ngayon? Sa pasimula pa lang, dyan nyo na makikita, babasagin ng Panginoong Yesus ang maling pagsunod sa Diyos. Now, let me go on. Anong ginawa ng Panginoong Yesus? Of course, pagagalingin niya yun. At pinagaling niya yun. Pero bago niya ginawa yun, anong sabi ng Panginoong Yesus? Kung sino man sa inyo ang may alaga na hayop, at ito ay nalaglag sa isang ilog o balon, hindi niyo ba kukunin at ililigtas yung taong yon? May sumagot wala. Wala pa rin sumagot. Sapagkat alam nila, susunod sila. Pero, alam din ng Panginoong Yesus, kapag nakita na nila sa mata nila yon, mismong sila, malamang kunin nila yung baka nila para iligtas ito. Dahil mawawalan sila ng sarili nilang kapakinabangan. Nakukuha niyo po ito? Ibig sabihin, mga kapatid, kapag aayon ang pagsunod ay susunod. Pero kapag hindi aayon ang pagsunod, lumalabag sa pagiging alagad at pagsunod. Dito na papasok ang halaga ng pagsunod. Kung talagang, ito ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus, kung talagang kayo ay hindi gagawa sa araw ng Sabat, sa araw na merong malaglag sa imburnal na kapamilya ninyo, sa araw na merong sakit ang mahal ninyo, sa araw ng Linggo, huwag kayong magpapagamot. Huwag niyong ililigtas ang mga hayop na nalaglag sa unsamang imburnal o balon na yan. Subalit alam ng Panginoong Yesus, pag nangyari yan, ililigtas nila yung mga hayop mismo yung sarili nila. Kayo ngayon, handa ba kayo sumunod sa Panginoong Yesus? Amen! Pero pag masakit ang katawan mo, wala ka ngayon. Kapag nilalagnat ka, wala ka ngayon. Kapag wala ka pamasahe, wala ka ngayon. Eh di ba alam din ng Panginoong Yesus sa inyo? Can I hear an amen? Amen! Totoo hindi? Galit niya ba, Pastor? Hindi, lalakas naman ng gusto.
Amen. Totoo hindi? Totoo hindi? Mga kapatid, dito pa lang makikita nyo na yung una na nagpapakita na itong mga nag-anyaya sa Kanya ay sinasabing mga alagad ng Diyos, tagasunod ng Diyos. Subalit, ipinapakita lang ng Panginoong Yesus ang tunay na pagiging alagad ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, pagpatuloy natin yung mga talata. Biglang nagkwento ang Panginoong Yesus. Sabi niya, mayroong isang handaan. Para sa inyong kaalaman, makinig po kayo. Kadalasan, ganito po ang ayos ng setting ng table sa panahon ng Biblia. Lalo tigit sa lahat sa panahon ng bagong tipan. Ito po, ang upuan ay ganito po, mesa. Isang mahabang parap. Okay? Meron pong isa dito, meron pong isa dito, at meron pong isa dito. Usual po, 4 na mesa. Pero yung nasa gitna ay pahalang, at yung 3 ay paganon po. Yan ang tipikal na handaan sa Biblia. Kung nanonood kayo ng The Chosen, makikita nyo rin yan doon. Now, makinig ang may pandinig. Siyempre, pag sinabing yung mesang uupuan mo, may upuan, di ba? Pag may mesa, may upuan. Kapag nasa harap, ang tawag natin sa panahon natin ay presidential table or VIP table. Right? Ito yung unang pangako ng Panginoon. Bigla niyang inilagay ang isang pag-uusap upang ipakita ang salitang halaga ng disipulo. Noong sinabi niya na huwag niyong pipiliin umupo doon sa upo ang pandangal. Bagkus ang piliin niyong upuan ay doon sa ordinaryong upuan dahil kung ikaw ay umupo sa panauling pangdangal at biglang may dumating daw, sabi doon na masigit sa iyo ay baka mapayakan, paalisin ka. Samantalang binaliktad ng Panginoong Yesus, kung ikaw'y upo sa ordinaryong upuan at ikaw'y biglang tawagin at dalhin doon sa upo ang pandangal, ibig sabihin, mas maganda ang kalalagayan. Amen. Mga kapatid kay Kristo, ang lahat ng umuupo sa upo ang pangdangal, from the word pangdangal ay may dangal. At ang mga umupo sa ordinaryong upuan, from the word ordinaryo, ang mga umupo dito ay mga ordinaryong tao. Mga kapatid kay Kristo, anong lahi ka? Anong lahi ka? Lahi kang Pilipino. May ilong o wala. Kulay mo man ay kayo manggi. Ako ay Pilipino. Yo, Francis. Amen? Hindi po tayo pandangal. Ang mga pandangal ay mga Israelita. Sapagkat ang totoong bayan, ang totoong pinili ng Diyos ay hindi Pilipino, kundi Israelita. Subalit sa oras na ito, ang may tengay makinig. Hindi tayo panglangit. Tayo pang-impyerno. Subalit, ikaw na nakaupo ngayon sa pandangal ng Diyos. Kung ba nakikita, ikaw ngayon ay nasa simbahan na kaupo. Kung tutusin, hindi tayo dapat nandito sa simbahan. Ang mga Israelita lang ang dapat sa loob ng simbahan. May mga nangangaral, tayo ba yung spiritual Israel? No, amen. Walang ganon.
Ang tinutukoy doon, literal, bansa, nation. Tayo ang pwedeng sabihin, spiritual Gentiles. Hintil. Subalit, kapatid, kay Kristo, para magkaroon ng malaking piging, may gastos yun. At para ikaw ay imbitahan sa isang pangdangal na napakalaki, yung may handa, may gastos yun. Makikita niyo po ba ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus? Siya ay inimbitahan doon sa isang piging. Itinuturing siyang pangdangal. Praise the Lord. Pero anong sabi doon sa mga susunod na talata? Diba? Iba na yung mangyayari. Pero bago ituloy yun, naiintindihan niyo po ba yung ibig sabihin sa iyo ngayon? Sa dami-dami ng Israelita ngayon, na literal, by blood, by nation, hindi po sila makakaupo sa langit kundi ikaw na makasalanan katulad ko. Ganyan lang po. Dahil for your information, hanggang ngayon sa bansang Israel, ang pinakamalaking reliyon ay Judaismo pa rin. Hindi po Kristyanismo. Hello? Sila ang bayan ng Diyos. Sila ang inimbitahan ng Diyos. Subalit tayo ng mga pingkaw, tayo ng mga pingi, tayo ng mga pilay, tayo ng mga marumi, tayo ng mga makasalanan, ang ngayon ang nakaupo at uupo sa kaharian ng Diyos. Amen. At ang tanong, what caused us to be disciple of Jesus? His precious blood. Come on! Ito yung pinapakita ng Panginoong Yesus. Ang may pandinig ay makinig. Ibig sabihin, paulit-ulit ang uling talata, ang may pandinig makinig, sapagkat kapag naintindihan mo, para ikay mapasama sa handaan, may gastos ang nagpahanda. At ang handang panglangit na nasusulat sa aklat ng Revelation ay isang malaking kasalan. At tayo ang babaeng nag-aantay sa lalaking kasal. Walang iba ang Panginoong Yesus. Alam nyo, bakit minsan hindi sumusunod? Bakit minsan hindi nagiging alagad? Hindi mo alam yung halaga ng pinangbili sa'yo ng Diyos. Sino sa inyo ang may mamahaling cellphone at makipagpalit ako nitong aking cellphone? Palit tayo ng cellphone. Yung mga may iPhone dyan, akin na. Palit tayo. Diba? This is an illustration. Hindi kayo papayag, right? Hindi, diba? Kasi alam mo, ito ay, mas mura at mas mahal ang cellphone mo. Amen. Palit tayo ng bagong cellphone mo. Hello? 28,000. Cellphone mo magkano? 10,000 palit tayo. Wala pa SIM ito, di pa na nagamit. May freebies ito na earbuds na worth 8,000. Ang charger nito 1,000 plus, o 10,000 na. O 28,000 plus 10,000, 38,000. Palit tayo ng cellphone mo. Di ba, nabawa kung totoo ito, makikipagpalit ka sa akin? Nakukuha niyo po ba ako? Gumagamit ako ng ilustrasyon po ngayon para maintindihan niyo sapagkat doon Panginoon ang nangangaral, gumamit din siya ng ilustrasyon. Huwag kang umupo sa pandangal, umupo ka sa ordinary, pero pag ikaw ay naipaupo doon sa pandangal, makikita mo ang iyong pakiramdam ay hindi mag-isa sa larawan. Kapatid, bakit hindi mo kayang sumunod bisa sa Panginoon? Bakit hindi mo kayang gumapang papunta ng simbahan kung may sakit ka?
Sabi ng isang kapatid, ay hindi makakadalo yun kasi hinihika yun. Eh buti na lang nakadalo yung kapatid kahit hinihika. Amen. Hika lang pala katapat mo eh. Amen. Sino ba nagbibigay ng hininga mo? Yung baga mo o ang Diyos? Sino nagbibigay ng hininga mo? Baga mo o Diyos? Oo. Bakit natakot ka mamatay? Bakit? Pag namatay ka, sa impyerno ka ba? Di ba sa langit? O di mamatay ka na sa Diyos? Amen. Dito natin makikita, nagkakataluyan una, kung paano mo nakikita yung halaga ng taong nagkaanyaya sa iyo. Amen. May tatlong paanyaya sa inyo. Unang paanyaya, Jollibee. Sunod na paanyaya, Pansol. Pangatlong paanyaya, Boracay. Ano pipiliin mo? Jollibee? Boracay. Amen? Bakit? Alam mo kung anong meron mo sa Boracay. Alam mo kung anong meron ka kapakinabangan. Amen? Amen? Jesus is more than Boracay. Hindi na ko daloy. Mga kapatid, hindi pa natapos ang Panginoong Yesus. Listen. Yung sumunod na piging, 200 yan eh. Ito na. Nung nagpaanyaya na, tinawagan na, pinunta na yung alipin. Anong sagot ng isa? Pasensya na, sabi mo sa amo mo, kabibili ko lang ng burgid, kailangan ko ito kaskasuin. Sumunod ulit, pinuntahan yung isa, pasensya na, sabi mo sa amo mo, kabibili ko lang ng 5 baka, kailangan ko ito isuga para matesting ko kung di ako napegi sa baka. Ano yung sumunod? Sabi ng isa, ay pasensya na, sabi mo sa amo mo, bagong kasal ako. Anong inulat ng kanyang alagad? Umuwi. Natuwa ba yung amo? Natuwa? Hindi, nagalit. Anong sabi niya? Pumunta ka sa lansangan. Pumunta ka sa daan. Pumunta ka sa lagusan. Lahat ng tao doon ang yayaman mo. Take note. Sa panahon ng Biblia, para makita nyo, manood kayo ng The Chosen. Ang mga tao sa labas ng kalsada, puro marites. Ang mga tao sa labas ng kalsada, puro mga tolits. Pero ang hindi nyo matagpuan sa mga kalsada ay mga taong profesional. Nakikita nyo po? Ibig sabihin, mga walang kwentang tao ang nasa kalsada sa panahon nila. Kaya ang unang ilustrasyon, puro lansangan po yun. Huli na lang sinabi doon, yung bumalik yung lalaki, tinawag niya na yung mga tao sa lansangan, sabi nung alipin, Master, maluwag pa din. Doon lang sinulat, tawagin mo yung pilay, tawagin mo yung bingi, tawagin mo yung ganon, tawagin mo yung ganon. Mga kapatid kay Kristo, mapalad ka. Mapalad ka kasi kasama ka sa tinawag ng Diyos. Amen. Mapalad ka kasi niligtas ka ng Diyos. To the point, pakinig ang may pandinig. Anong ginawa na ilustrasyon ni Mateo sa iyo bilang isang Kristiyano? Yun yung tinutukoy ni Lucas sa huling talata ng 32 hanggang 34. Hanggang umabot sa huling unang bahagi ng 35 bilang asin. Anong sabi ng Mateo? Kabanatang 5. Ikaw ay asin ng sanlibutan. Anong sabi ni Lucas? Ano pang alaga ng asin kung ito ay nawawala na ng alak? Mga kapatid,
Makinig ang may tenga. Napakahalaga ng asin sa panahon nila. Ito ay nagsisilbing refrigerator. Ito ay nagsisilbing isang gamot. Ito ay nagsisilbing isang vitamina. Ito ay isang nagsisilbing pabango at kung ano-ano pa. Ibig sabihin, ang asin ay maraming gamit. Anong tawag sa iyo ng Diyos? Asin. Ang tanong, lahat ba ng asin ay maalat? Ang lahat ba ng asin ay maalat? Kita nyo, kalanganin kayo sumagot. Sasagutin ko kayo, hindi. Ang asino, para sa inyong kaalaman, yan ay galing sa tubig ng dagat. Nagkakaroon ng malapad na simentong parang unlaan at tinahayaan ng tubig ng dagat pumasok doon. At habang ito'y binibilad sa araw, ang isang mag-aasin, itong totoong asindero, kinakalaykay po niya ng kinakalaykay, yung alabok ay nagiging parang kristal na tubig. At tinitikman po nila yan, kung hindi yan maalat, class A. Tinikman, maalat-alat, o class B. Maalat na maalat, class C. Nakakon niyo po ako? Totoo naman, hindi naman ulata kasi maalat. Pero ito ay umaalat. Mga kapatid, ikaw, kamusta ka? Maalat? Maalat-alat? Walang alat? O maalat? Ha? Ano kayo? Maalat? Maalat-alat? O inaalat? Nagpapatawa lang ako. Pero totoo lang, makinig kayo. Bakit nandun na huling salita ng asin? Imagine niyo kung ano sinasabi, handaan. Kasi mawawalan ng silbi yung handaan kung wala yung asin. Nakuha niyo yung connection? Kung di mo aaralin yun, magtataka ka bakit may asin. Lahat ng pagkain doon, nilagyan din ng asin. Para sumarap. Kung hindi ka nagagamit ng Panginoong Diyos, sasabihin ko sa iyo, hindi ka maalat. At ang nakakalungkot, ang sabi doon, wala akong nagpapahalaga sa isang asin na hindi maalat. At ang pagkakasabi pa doon, kahit itapon mo nga, wala pa rin silbi. Sapagkat ang asin ay dinika para maging maalat. Hindi maging maalat-alat, lalong hindi inaalat. Ikaw ay asin. Amen? 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 Amen. So dapat ano ka? Maalat. Pero ano kaya ako sa iyo? Inaalat yata ako sa iyo. Amen. Hello? Dito nyo makikita kung ano ang ibig sabihin ng pagiging alagad ni Kristo. Mayroon kang mahalagang gampanin sapagkat ikaw ay asin, hindi ng simbahan ito. Ikaw ay asin ng sanlibutan. Amen? Subalit, makinig ang may pandinig. Ang akala natin, pag maging asin ka, pag maging alagad ka, ito ay usapin lang ng simbahan. Kailangan mo maging pasto, kailangan mo maging diakono, kailangan mo maging manunugtog, kailangan mo maging mga awit, kailangan mo tagalinis, kailangan mo tagapangaral. No, no, no. Amen.
Yung mga nababanggit ko, yan ang asin ng simbahan lang. Tayo ay hindi sinabing asin ng simbahan. Tayo'y asin ng sanlibutan. Dahil sa loob ng simbahan, nandun na ang asin. Kailangan yung nasa loob ng simbahan ang iwisik sa labas para umalat ang labas. Natatakot tayong sumunod sa Diyos. Alam niyo bakit? Pastor, unang-una, matanda na ako. Hindi ko na kayang magmemorya ng bersikulo sa Bible. Hindi mo kailangan mag-aral, magkabisado ng Biblia para maging tagasunod ni Kristo. Ang iba sa atin ay walang pinag-aralan at hindi kayang magbasa. Hindi yan ang dahilan para hindi ka maging alagad ni Kristo. Ang iba sa atin ay malabo na ang mata. Ang iba sa atin ay matatanda na hindi na kayang magbasa. Ang ibang dahilan naman, ayokong maging ayokong, alam nyo yung alagad ni Isa na nalalagyan ng tag bag na workers of the church. Kaya yung iba ayaw maging workers. Bakit? Ayoko. Kasi pag workers, magpapatawag pa si pastor ng pulong. Imbis na uuwi na lang ako, may pulong pa yan. Tapos, pagka workers ka ng church, kailangan mahaba yung oras mo sa church. Ay hindi, professional ako, may negosyo ko. Ay hindi, negosyante ako. Hindi ako pwede dyan. Dahil time limited lang ako, nagiging hadlang yung oras. Subalit, sinabi ba ni Jesus, ang taong may oras ang pwede kong maging alagad? Hindi po yun ang sinabi. Pupunta tayo sa point number 2. Una, yung setting of chapter 14, pinakita ko sa inyo. Ngayon pupunta tayo sa second point. Ano ba ang ibig sabihin ng halaga? The cost of discipleship. Mga kapatid, if you don't hate your mother, your father, your sister, your brother, your friends, even your life, you cannot be my disciple. Mga kapatid, ganun ba ang Diyos? Tinutulong ba niya tayong mamuhi sa ating pamilya? Tinuturuan ba tayo ng Panginoong Yesus na iwan natin at maging pasaway tayong miyembro ng pamilya? Makinig ang may tenga. Alam niyo po, again, kung nanonood kayo ng The Chosen, hindi pa kayo nanonood, ewan ko na lang. Papakita ko, alam niyo bakit ko pinupromote ang The Chosen? Makinig nga po kayo para maintindihan niyo. Pwede naman mo kayo magbasa ng Bible. Ang problema, walang paliwanag. Number 1. Number 2, minsan tinatamad tayo, inaantok tayo magbasa. Pero hindi ko sinabi mo kayo hindi magbasa, ha? Pero pag kayo ay nanood ng The Chosen, inilagay kasi yung Bible doon sa pelikula. At nandun ng theology. Ang kaganda kasi ng theology doon, Reformed Presbyterian yung author niyan at ang may-ari niyan. So, ibig sabihin, guided yan ng isang tamang katuruan. At makinig po kayo, bakit yun ang unang example ni Jesus? Family. Makinig po. Alam niyo, wala susunod sa kanya pagbalik. At wala rin susunod sa inyo. Tingnan, no? Pagkatapos ng point number 1 natin, umalis si Jesus sa handaan. Naubos yung tao sa handaan. Nagsunuran kay Jesus. Kasi ang ganda sa tenga ng kanyang mga turo. Amen? Amen? Diba? Ganyan din yung simbahan ngayon. Pag magaling yung nangangaral, dumadaming membro. Sunod lang yan ang sunod sa pakikinig. Pero ito na, nung naglalakad si Jesus, paglingon ni Jesus, ang daming tao. Doon niya na sinabi yung una,
Pag hindi kayo namuhi, pag hindi nyo iniwan, if you don't get your family, para paisiko lang, family, you cannot be my disciple. Alam nyo, unti-unti nauubos yung tao. Unti-unti umaatras. Iba naman, unti-unti lumalagas. Iba na ng daan. You know why? Remember, ang mga tao sa Biblia, lalo ang mga Israelita, is family-oriented. The way they call their tatay, Ama! The way they call their nanay, Ima! I am Marlon, son of Felipe. Wala namang Lorenzana ang apelido sa Bible. Wala akong apelido sa Bible. Pag sinabing maganda si Felipe, maganda ang pagkatao ni Felipe, I am very proud. I am son of Felipe! Pero tandaan nyo, pag sinabi ni Felipe, you are no longer my son. Wala ka lang apelido. Wala ka lang silbi. Alam nyo, si Mateo na isang mambubuwis, kinatwa siya ng kanyang ama. Alis ka! You're no longer my son! Sapagkat yung kapwa mo, Hudyo mo, niloloko mo sa mga buwis mo. Alam nyo, nag-struggle si Matthew. Kasi, di baling wala akong pera basta may pamilya. Ganoon katindi ang kanilang kultura pagdating sa pamilya. And now, Jesus will say, abandon your family and obey me. Ano ka, Jesus? Nasisiraan ka ba ng ulo? No, 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 no! Pero tanong, yun ba talaga ang ibig sabihin ni Jesus? No. God is a God of love, not hate. Amen? God is a God of order, not chaotic, not chaos. Makinig po kayo. Ang nakakalungkot lang po kasi ay ito. Bato-bato sa langit. Dalangin ko'y tamaan na kayong lahat ng magising. Subalit sa akin ay huwag magagaling. Ilang beses kang hindi gumawa ng gawaing iglesia. Ilang beses kang hindi nagsimba o hindi dumalo sa mga gawain dahil sa iyong pamilya. Totoo hindi? Nangyayari hindi? Nangyayari. Pastor, papunta na kami ng simbahan ng pamilya ko eh. Biglang si Bunso, inapoy ng lagnat. Gusto mo pumunta kami sa church? Anong gusto mo? Iwan namin yung bunso namin para mamatay, Pastor? Yan ba yung tinuturo mo, Pastor? No, amen. Ngunit ito ang dapat yung maging maliwanag. Mag-asawa kayo. Sa sampulan natin, may 3 kang anak, si Bunso ang nilalagnat. Bakit dati wala sa simbahan? May magagawa ba kayo lahat kay Bunso? Bakit hindi kayo mag-asawa ay mag-usap o ikaw muna sumimba? Dahil ito'y tamang-tama, papunta na tayo ng simbahan dahil talagang hindi kaya. Hindi na po ha, ito'y napakababaw, napakasimpleng ilustrasyon. Iwan ka muna dyan, mahal ko. Ikaw ang mulaga kay Bunso. Samantalang itong 2 anak natin, pupunta kami sa simbahan. At kapag si Bunso ay umayos-ayos ng konti, i-challenge mo yung pananampalataya ng Bunso, sumunod kayo sa simbahan. Nakukuha niyo ba yung point? Pero ano nangyayari? Isa lang ang may sakit, isang pamilya wala sa simbahan. Ikaw lang may sakit, hindi ka naman arugain, lahat wala sa simbahan. Eh di dapat pinagtabuyan mo yung pamilya mo. Punta kayo sa simbahan. Baka pagpunta nyo ng simbahan, mabag ang Diyos at makita pala ng palataya natin. Eh makita nyo, sumusunod na ako sa inyo. Kasi pinagaling ako ng Diyos. Amen. Amen. Gagawin kong malala. Pastor, nag-iingalo yung tatay ko sa ospital. Sinugod namin sa ICU. Gusto mo pumunta kami lahat sa simbahan? Bakit? Makakapasok ka ba sa ICU? Bakit? May gagawin ka ba sa ICU?
Bakit mabubuhay ba tatay mo pag nasa ICU ka? Ipaubaya mo sa doktor, sinibili ka ng Diyos ng karunungan. Pumunta ka sa simbahan, doon mo ipakita sa Diyos, Lord, even my family is dead, life and death. Wala naman ako magagawa doon. I will go for you and I will worship you. Yun yung sinasabi. Hindi mo sila literal na iniwan, subalit pinakikita mo sa Lord. Nagtitiwala ko sa buhay ng aking pamilya sa inyo, Lord. Eh, di ba totoo naman yung sinasabi ko, Dani? Makakapasok ka ba sa ICU? Pwede mo bang pasukin yung ICU? Hindi naman eh. Pwede bang iabilin sa nurse kung meron mang bibilin? Pwede. Bakit? Bakit hindi nyo magawa? Sapagkat hindi nyo alam ang totoong ibig sabihin ng Panginoong Jesus. Are you with me? Are you with me? Mga kapatid, it's about time. Pamilya mo yung nagiging hadlan. Sayang, hindi yung kasi lahat ng tao binibigyan ng oportunidad ng magkapamilya. Binigyan ka ng Diyos ng magkapamilya, ang problema, yan ang nagiging sangi ng pagiging hindi mo makalat. Anong gagawin sa inyo ng Diyos? Itapo kayo. Dahil wala kang isipin. Amen. 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 This is the cause. Ito yung halaga. Ito yung halaga ng pagsunod sa Diyos. Lord. Diba? Alam nyo, ang tawag po dyan sa sensya, it's a reverse psychology. Jesus is not telling us to hate our family. But you know, kapag naging alagad kayo ni Jesus, lahat you will love your family. How many family nagpapataya sa konting mana? How many magkakapatid, hindi lang nabilan ng nanay, nagpapataya o nag-aaway magkakapatid? Di ba? Sayang. Pero kung lahat kayo magiging alagad ng Diyos at susunod sa Diyos, I tell you, hindi hate, hindi love in the family. Which is the agape, the highest form of love. Amen? Nawa maging malinaw sa inyo ito. Kasi yan ang reason yung isa. Pangalawa, doon sa tagpong yun, yung sarili mo mismo. Kasama doon po yun. If you cannot hate your mother, your father, your brother, your sister, even yourself, you cannot be my disciple. Diba? Alam nyo, dadating yun sa panahon kung pahihintulutan ng Diyos sa buhay ko. Naway, yung desire ko yung magawa ko din. Isang araw, maaaring tumanda ako, isang araw magkasakit ako malala. Kung yun ang aking magiging kamatayan, mas pipiliin kong gumapang papunta ng simbahan at managutan ng hininga, hindi sa ospital, hindi sa bahay, sa simbahan. Makinig ang may tenga. Ilang mahal ninyo sa buhay ang nasa ospital at ang hiling ay ito. Uwi ko na lang ako sa bahay. Gusto ko doon sa bahay. Tama? Madalas ganun ang tagpo? Ganun ang tagpo? Amen? Marinig ka ba kayo ng ito? Uwi na ako sa bahay. Gusto rin ako sa ospital. Sa ospital? Sa simbahan. Kung mamamatay na lang ko, doon sa simbahan. Ngayon narinig na kayo? Wala, di ba? Sana yan ang maging filosofiya mo sa buhay mo. Sapagkat yan ang desire ko. Kung ako man ay nasa ospital, nasabihin ko, kung mamamatay na rin ako, uwi mo na ako, tapos tahin mo ako sa simbahan, doon na lang ako mamatay. Hello? This is something for you. Ang problema, may sakit ka lang, wala ka lang sa simbahan. Di mo ba kayang magpakamatay literal sa Diyos? Bakit hindi ka pumunta? Kasi takot kang lumala yung sakit mo.
So pag lumala yung sakit mo, mamamatay ka. To make it simple, takot kang mamatay. No one can be my disciple if you cannot carry the cross. Susunod. Aba, sabi nga ng isang pinaiiwan sa amin yung pamilya, pinaiiwan sa amin yung sarili. Alam niyo po ba kung sino nagkikerry ng cross sa kanila noon? Alam niyo, para sa inyong kaalaman hindi po si Jesus ang unang nagbuhat ng krus. Sa Roman community, ang mga Romano sundalo ang nagkokontrol ng kanilang komunidad. Pag ikaw ay gusto nilang patayin, ang gagawin nila, pabubuhatin ka nila ng krus. At kapag nakita ka sa lipunan dahil maiikutin ka muna, bit ang krus, alam na ng tao, ikaw ay ipapako sa krus. It means that is death sentence. Anong ibig sabihin ng Panginoong Yesus? Kung paalagaan mo ang buhay mo ng sa Kanya, never kang magiging alagad ng Diyos. At yung pagiging asin mo, babalikan ko, sayang. Kasi hindi lahat naging asin. Ang iba'y asukal. Ang iba'y paminta. Pero sa lahat naman ng seasoning, ang sinabi ng Panginoong Yesus ay asin. Kasi higit ang asin sa asukal, higit ang asin sa paminta sa panahon nila. Amen. Sa dami-dami ng tao dito sa Batangas, sa dami-dami ng probinsya na pinaggalingan mo, ikaw ang isang ginawang asin ni Jesus. Amen. Amen. And it means, brothers and sisters, malinaw sa inyo yung pamilya? Malinaw? Ha? Malinaw? Minsan nga maganda yung mga may anak na bata. I-challenge mo. Anak, di ba nilalagnat ka? Kaya mo ba? Hindi tayo sa church, kaya nilalagnat ka. Kaya mo? Alam ba, sinabi talaga ng bata, oh, dali. Ganun mo, kasi nandun yung pananampalataya ng bata. Sabi ng bata, ito dati, huwag mo nang pilitin, yun yung pananampalataya ng bata Pero anong ginagawa natin? Hindi nyo naman tinatanong yung anak nyo Kayo mismo nagiging dahilan para hindi pumunta. Yung anak nyo pa ang naging dahilan para hindi kayo sumimba. Pero hindi nyo alam, sana naturuan nyo sana yung anak ninyo ng challenge of faith. Pastor, nag-LBM ako nakaupo ka lang naman dyan Pagka alam mong puputok, hindi pumunta ka sa CR, doon mo paputokin. O dito, mga Pero ilang pastor, makinig po kayo, ilang pastor ang nakaranas na nag-LBM, tatayo sa pulpito, mangangaral, nakikipaglaban sa kanyang tiyan na hindi pumutok ang dapat pumutok, pero naipangaral niya ang dapat ipangaral. Nakatayo pa siya, ikaw nakaupo. Anong pinagkaiba? Pastor kasi yung pastor. Hindi, sapagkat siya ay handang sumunod sa Diyos. Kaya mo bang sumunod sa Diyos? Huwag mong pahalagahan ng higit. Hindi naman sinasabing, huwag mong pahalagahan ang sarili mo. Ang pagkakasabi doon, huwag mong pahalagahan ng higit ang sarili mo kaysa sa Diyos. Amen. Amen. Nawa isang araw, dumating sa punto ng buhay mo, na mataas ang lagnat mo, whatsoever sakit na meron ka, at tatapat ng linggo, naway mapagtagumpayan mo ang mensahe nito sa buhay mo. Dahil diretsuin kita, isa lang ang ahantungan niyan, mamamatay ka. Anong binasa natin sa Salmo? Hindi nyo ba naintindihan yung Salmo 49? Ano yung binabasa ng Salmo doon? Anong pinapakita doon? Pinapakita doon, ano bang magagawa ko kung mamamatay ako? Di baling mamatay ako, pero sa'yo ako. Mamamatay naman tayo lahat At tandaan ninyo, yung kamatayan mo, hindi dahil sa sakit.
Ang kamatayan mo, hindi sa aksidente. Ang kamatayan mo, itinakda ng Diyos. Amen? Dahil kahit natutulog ka, pwede kang mamatay. Kahit malakas, wala kang sakit, pwede kang mamatay. Amen? Kaya mo pinahalaga ng higit yung sarili mo dahil sa pag-iingat mo at takot kang mamatay. Hindi ko ba't anong sabi ng Biblia? Ang taong handang magbuwis ng kanyang buhay para sa akin ang nagkakaroon pa ng buhay. Subalit yaong nag-iingat ang siyang nawawalan pa ng buhay. May cause ba yung pagsunod sa Diyos? Yes. But one thing, dapat ninyong pakatandaan, you will never hate, you will never lose, but you will be full of love, but you will be full more of fullness of life kung marunong kayong maging alagad ni Kristo. Amen. And that the third cause, sinabi niya doon, ang lahat ng meron kayo, lahat ng pangangailangan niyo, iwan niyo. Hello, mga kapatid. Ibig bang sabihin, ayaw ng Diyos na i-bless tayo? No, amen. Wala nga siya ibang gusto. Sabi sa John chapter 10, verse 10, I give fullness of life. The devourer will always devour. Ang maninira, naparito upang manira. Ngunit ako ay magbibigay ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Mga kapatid, ano ba yung mga pangangailangan mo na nagiging dahilan ng hindi mong pagsunod sa Diyos? Hello? Are you with me? Yung mga pangangailangan mo, nagiging dahilan eh. Pera, 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 pera. Kaya yung puso't isip mo, puno-puno ng pera. And remember, the word says, out of the abundance of your heart, the mouth speaketh. Kung ano ang laman ng puso mo, yan ang sinasabi mo. Kung ano laman ng puso mo, yan ang kayamanan mo. Kaya konting wala kang pera, nakataranta ka kasi ang laman ng isip at puso mo, puro pera. Why not fill your heart with the word discipleship? I am a disciple. I am a disciple. I am a disciple of Jesus. And I tell you, wala akong nabasa sa Bible na sumunod ng mahirap, namatay ng mahirap. Ang lahat ng nabasa ko tinarang ko sa Biblia, lahat ng mahirap na totoong sumunod kay Jesus, umangat ang antas ang buhay sa lipunan. Pero bakit ang dami ngayong nakikinig sa simbahan for 10 years, for 15 years, for 30 years, mahirap na pumasok sa simbahan, hanggang ngayon mahirap pa din. Can you try to imagine my illustration? 10 years, 20 years, 30 years, kung may anak ka, nagtatrabaho na sana yung anak mo yan, hanggang sa anak mo ba, yung anak mo naghihirap pa din at walang maitulong sa'yo? Pero ating ka ng ating na simbahan, nakakapakinig ka ng simba, nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, pero hanggang ngayon, salat ka pa rin sa buhay. What's the problem? You are just a believer, but not a follower. You remember the second message? Brothers and sisters in Christ, panahon na po ito, yung mga pangangailangan ninyo, ay pagkatiwala niyo sa Diyos. Yung sarili ninyo, ay pagkatiwala niyo sa Diyos. Yung pamilya ninyo, pagkatiwala niyo sa Diyos. Bihira po akong magsama ng sarili ko sa sermon. Kadalasan sa module because of my experience, nilalagay ko sa module. But in sermon, bihira. Pero kain tulutan ito. Madali ba sa akin na umaalis ako minsan na ang mga anak ko tulog?
aalis ako tulog. Diba pwedeng magkasunog, pwedeng magkaroon ng kung anumang sakuna. Pero alam nyo, for the glory of God, habang tulog ang mga anak ko, di pa na po aalis. Sinasabi ko sa Lord, Lord, bahala ka na po sa anak ko. Ikaw ang may-ari ng buhay ng mga anak ko eh. Kung yung aking malikot na pag-iisip ay baka magkasunog, baka magkagulo, wala ako dito. Bakit? Maililigtas ko ba buhay ng anak ko? Ikaw lang ang makapagliligtas. Kaya ako humahayong mapayapa sapagkat alam ko kung may mangyari mang masama sa anak ko, it is the Lord's will. Pero sa kapurihan ng Diyos, bumabalik ako maayos ang aking pamilya. Brothers and sisters in Christ, the Lord knows your heart. Alam ni Jesus yung napakaraming sumusunod sa Kanya, they just want to hear, but not to be a disciple. Kapatid, gising. Gising. Yung iba sa inyo, tatagal na. Puro na lang ba kayo makikinig na makikinig? Don't be a listener, but be a disciple of Jesus. Amen? Ang iba sa inyo, baguhan. Praise the Lord. Bago ka pa lang, at least, nalalaman mo na yung dapat mong gawin. Amen. 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 Remember. Remember. Lahat ng pinagkatiwala sa Diyos ay hindi nawalan. Are you with me? Mga kapatid, how do we end? Another term ng cause of discipleship is the word sacrifice. Hinihingi ko sa Panginoon una. At ikalawa sa inyo ko hinihingi. Amuhin mo yung sarili mo. Ang matuto kang magsakripisyo para sa Diyos. Hindi puro sarap at pakinabang lang sa Diyos. Amen? Mahirap. Mahirap iwan ang pamilya. Ito. Mahirap iwan yung ambisyon mo. Mahirap iwan yung mga tinatangkilik mo sa buhay. But remember, once the Lord see the true heart of discipleship in your heart, I tell you, I am not saying hindi ka magkakasakit. I am not saying hindi kayo maghihirap sa financial. I am not saying walang problema. But I can say to you, it's a different way. You will enjoy your very life. Without money, or with sickness, or with trouble, life is beautiful in the sight of the Lord. Nawa, kapatid ko kay Kristo, huwag mong sayangin ang pagiging asin mo ng sanlibutan. Sapagkat ikaw at ako ay kailangan ng mundong ito. We need to go. We need to share Jesus. Amen. Amen? Amen. Sa trabaho, sa negosyo, sa eskwelahan, sa jeep, kung saan ka man naroon, lalo sa loob ng tahanan mo, kung hindi pa sila kasama sa pananampalataya mo, simulan mo, kapatid, na maging asin ng sanlibutan. And it costs something. It costs something. Pero para makita mo yung cost, dapat makita mo yung cost din para maging isa kang asin ng sanlibutan. May the Lord bless you sa kanyang salita. Palakpakan mo ang Panginoon. Sinubukan ka sa hallelujah. Can you offer a prayer, brothers and sisters in Christ? Manalangin ka ngayon. Isuko mo yung mga dahilan mo. Isuko mo yung mga panghihina mo para sumunod kay Kristo. Hallelujah.
Mas alam mo yung dahilan, kapatid. Mas alam mo yung dahilan. Alam mo yung dahilan, kapatid. Jesus called you to be saved. But remember, we are saved to serve. We are not saved to become believers alone. But we are saved to become a disciple, to become a followers of Jesus. Nawa itong pangatlong mensahe, pag-uwid ka ng salita ng Diyos, kapatid. Gusto natin ng magandang buhay. Gusto natin ng masarap na buhay. Gusto natin ng komportabling buhay. Hindi ang mundong ito ang magbibigay sa iyo. Sumunod ka kay Jesus at ibibigay niya ito sa iyo. Subalit, maraming takot, maraming isipin at alalahanin. Para umakbang ka muna dito. At ito yung mensahe sa iyo ng Diyos. Pamilya ba yan? Personal ba yan? O mismong sarili o pangangailangan? Surrender mo sa Lord, kapatid. Ama, maraming salamat po sa banal salita. Hindi pala kabuhian, hindi pala kawalan, hindi pala kalugihan ang ibig mong sabihin, Panginoon. Kundi napakasaya, napakasarap palang sumunod sa iyo. Ama, hallelujah. Tulungan mo po ang bawat isa sa oras po ito. Tulungan mo po kami, Ama, na maitiwala sa iyo ang lahat. Kasama ng aming takot, kasama ng aming pag-aalinlangan, kasama ng aming sariling buhay. Lord, turuan mo din po kami sa umagang ito sa iyong mensahe na makita namin yung halaga ng iyong dugong banal. Tulungan mo kami, Lord, na mapahalagaan, Lord, yung pagpapakahirap at pagdudusa mo sa krus. Inialay mo ang buhay mo upang kami ay hindi lang maligtas, kundi maging bahagi ng iyong pagliligtas. Pagpalain mo ang iyong salita, O Diyos. Siliwan mo banal na Espiritu Santo. Kaya mo, Diyos, sa umagang ito, kaya mong ialay namin ang buhay namin sa iyo upang maging alagad mo, upang maging tagasunod mo. Siliwan mo ito, banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Awitin natin ang isang very common song na nagsasabi, ang tanging alay ko sa'yo, ating Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Gawin mong prayer song yan. Aking iyan
dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Kung mahilig. Sabi ng awit, iniaalay natin yung buhay natin upang Kanyang gamitin. Amen? Kaya minsan pa, sabihin mo sa Kanya, ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama. Kung buhay mo, kapatid, kung buhay ko, puso at kaluluwa. Puso at kaluluwa. Hallelujah. Hindi makaya na ipagkaroon. Maging dalangin mo, ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Kung ang awit na to ay maging makapangyarihan sa iyo. Kasi sabi mo, isa lang ang iyong hinihiling, gamitin ang buhay mo. Nawa, ang mensahe, ang awiting, tayong lahat ay baguhin. Ama, maraming salamat po. Hayaan mo sa ika-4 na linggo, loobin mo, Ama, na aming mapakinggan ang pag-ibig at ang pagiging alagad. Pagpalain mo kami, O Diyos, sa isang linggo ng aming buhay. Sa mga estudyante, gawin mo silang asin ng sanlibutan. Sa mga nagtatrabaho, Ama, gawin mo silang asin ng sanlibutan. Sa mga nagninegosyo, gawin mo po silang asin ng sanlibutan. Ang aming dalangin, maging ng aming pamilya, ay gawin mong asin ng sanlibutan. Pakaingatan kami sa aming pag-uwi. Kaya mo ang pananambahan ng Santo Tomas, ng Tansa, ng Paranaque, ng Surigao, ng Davao del Sur. Mamayang hapon ay inyong pagpalain. Aming salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Awitin natin ang ating uling awit sa Panginoon. The goodness of God. In the goodness of God.
is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Amen. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Say, all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness. For the last time, brothers and sisters, all my life. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Manatili kayo nakatayo, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Panginoong Diyos. Yung binibigay ko sa inyo, ang natanggap ko buhat sa ating Panginoong Diyos. Sumayin nyo nawa pag-ibig ng Ama ng walang kapantay. Sumayin nyo nawa ang kaligtasang biyaya ng Panginoong Jesucristo at sumayin nyo lahat ang kapayapaan at kalakasan buhat sa banal na Espiritu Santo. Iuwi ninyo sa inyong tahanan at pamilya ang pagpapala ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu Santo magmula ngayon hanggang sa magpakailan paman. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Palakpakan natin po. I think tayo po ay kakain pa rin naman. Hindi ko alam kung doon na sa labas ilalatag yung mesa o dito kung paano magtatapos.